Ang ating Bombo News Analysis ay kaugnay sa pagdadalamhati po ngayon ng ating bansa matapos ang pananalasa ng bagyong Tino, kung saan kumitil po ng mahigit nasa 100 plus na o 180 na nakatao ang nasawi at nagdulot po yun ng napakalaking pinsala sa Visayas at Mindanao. Ihatid po ang Bombo News Analysis ni Bombo Kervin Gamal. Muling nagdadalamhati ang bansa matapos ang pananalasa ng bagyong Tino na kumitil ng mahigit 140 na katao at nagdulot ng napakalaking pinsala sa Visayas at Mindanao. Sa mga probinsyang Cebu, Negros, Leyte at iba pa ay makikita ang mga bakas ng trahedyang iniwan ng rumaragasang tubig baha at pag-uho ng lupa. Hanggang kailan natin titiisin na tuwing may bagyo ay parehong senaryo ang ating nasasaksihan? Mga sirang kabahayan, mga pamilyang nagluluksa at mga pamahalang lokal na hirap sa pagtugon. Hindi may kakaila na may mga hakbangin na ginagawa ang pamahalaan sa disaster preparedness, ngunit malinaw din na kulang pa rin ang maagang babala, koordinasyon at epektibong paglikas sa mga delikadong lugar. Sa panahon ng modernong teknolohiya at mabilis na komunikasyon, hindi na dapat umaabot sa ganitong lawak ng trahedya ang dulot ng isang bagyo. Subalit hindi lamang pamahalaan ang dapat managot. Tayo bilang mamamayan ay may tungkuling makinig, makiisa at maghanda. Ang kapabayaan sa pagtugon sa mga abiso at ang patuloy na paninirahan sa mga lugar na itinuturing na mapanganib ay nakadaragdag sa bilang ng mga biktima. Ang Tino ay hindi lamang bagyong tumama sa ating lupaing pisikal. Isa rin itong malakas na hampas ng paalala na kailangang palakasin pa ang ating sistema ng pagtugon sa kalamidad at higit sa lahat, ang ating malasakit sa kapwa at sa kalikasan. Hangad natin na mula sa trahedyang ito ay may matutunan ng bawat isa, mula sa mga nasa kapangyarihan hanggang sa pinakasimpleng mamamayan, upang sa susunod na unos, hindi na dugo at luha ang maging kapalit ng ating kakulangan sa kahandaan. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad, Basta Radyo, Bombo!